Nandito sa inyo guys, ang pinakabagong Vivo, ang Vivo V29. And today, sasabihin ko sa inyo ang 7 things na nagustuhan ko talaga about this phone. So magsimula tayo dito guys sa pang-pito, which is yung kanyang unboxing. Yes, kung makikita naman ninyo guys, ang ganda po ng kanyang box, premium na premium. And kapag binuksan naman natin, ang unang bubungad sa atin dito is yung mismong smartphone. Na kapag hinubara na natin yung smartphone guys, ganito po yung itsura niya. 'Di ba? Ganda. Pagkatapos naman yan, kumpleto po siya. Meron siyang jelly case, mga paperworks, Type-C cable, SIM ejector pin, and last but definitely the best, ang kanyang 80 watts fast charging adapter. Now, pag-usapan naman natin yung design nitong phone na to. So, isa talaga sa mga pinaka nagustuhan ko about this phone. Dahil nga kung makikita niyo guys, ito po ay meron ng glass front at saka glass back. Yes po, yung glass back dito sa likod ay merong photochromic design na available lang dito sa variant na Magic Maroon. Yes guys, pwede pong mag-change yung kulay niya from maroon to elegant burgundy. So para siyang purple guys, pero you get the point. Dito sa likod meron siyang rectangular shape na camera module and it consists of 3 cameras. Eto guys ay napakagandang tingnan and we will dig in deeper mamaya. Sa baba nakalagay yung kanyang Vivo logo. Dito sa side guys, kung makikita naman ninyo, napaka-thin lang ng phone ito. So ito guys ay meron lamang 7.5mm pagdating dito. And also yung kanyang weight po is just 186 grams. Yes guys, ang gaan lang talaga nitong Vivo V29. Napaka-handy and hindi ka talaga mangangalay kapag gamit mo itong phone ito. Also it has IP68 water and dust resistance. That is why kapag nabasa nyo ito ng tubig o di ka naman pwede nyo pa siyang ilubog sa tubig ng up to 1 meter in just 30 minutes. Pwede mo nang gawin yan dito sa phone ito. So kung mahilig kang ma-adventure, maganda talaga ang feature na to. Para you know, hindi madaling masira. Sa baba nandito ang kanyang SIM card tray, which is wala po tayong option na maglagay ng SD card. And also katabi nito ang kanyang microphone, Type-C port at speaker guys. Now guys, isa lang po ang speaker nitong phone ito. Now dito naman sa right side, meron tayong volume markers and yung kanyang power button. And dito naman sa left, wala. And sa top naman guys, nandito po yung kanyang secondary microphone. Now, kung hindi nyo napansin, wala po siyang fingerprint scanner dahil nga andito na siya sa kanyang front. So overall for its design and build quality, nagustuhan ko talaga itong phone ito dahil nga mala flagship na siya, pero yung presyo niya is pang mid-range pa rin. Now, the next one na nagustuhan ko talaga about this phone is meron na po siyang 6.78-inch AMOLED display with 1260p pagdating sa kanyang resolution, which is napaka-high talaga. 120Hz refresh rate. It's also a 3D curved display na talaga namang napaka-pleasing talaga sa mata. Now, meron ding iba't ibang certification etong phone ito pagdating sa kanyang display. Meron tayong SGS Low Blue Light, SGS Low Flicker, and marami pang iba. Also, sa mga night user dyan, alam ko naman na kapag gabi o di ka naman walang ilaw, ay gusto nyo talaga na mas dim pa yung inyong mga smartphone. Dahil etong phone ito ay meron ng high frequency dimming, kaya naman mas madilim pa talaga yung pinakamadilim na itong phone ito kumpara sa mga iba't ibang smartphone. Which is kahit na pinaka-lowest na yung brightness, bright pa din. Medyo problema talaga yan sa mga nanonood ng ano. Hoy, bad yun ha? Ha? De, joke lang. Overall, for me guys, napaka-amazing na talaga ng display nitong phone na to. Gustong-gusto ko kasi yung pagka-curve niya dahil nga sakto lang po siya, hindi siya OA, and also, maganda talaga siyang tingnan. So, hindi po siya nakakasagabal sa inyong mga ginagawa. Hindi po siya accidentally natatouch kapag hindi nyo naman talaga sadya. So, para sa inyo guys, isa talaga to sa mga pinaka-nagustuhan ko about this phone. Now, let's talk about the next one, which is yung kanyang performance guys. So, gustong-gusto ko talaga ang performance ng phone ito dahil nga at this price point ay meron na siyang okay na processor. Yes guys, marami na akong mga smartphone na nagamit na maganda talaga ang performance using this processor. So eto guys ay meron ng Snapdragon 778G 5G, and also this phone comes with either 12GB of RAM with 256GB of storage o di ka naman 512GB of storage. Now, parehas lang po yung RAM nila and pwede mo pa siyang ma-expand ng up to 20GB. Yes guys, napakalaking RAM, diba? Pero yun na nga, tinest ko naman siya dito sa gaming and dito sa Mobile Legends guys, super refresh rate and ultra graphics na po siya. And as you can see, naku po, kapag mag-Mobile Legends lang naman kayo, well, definitely wala na talagang problema yan with this phone. Walang malag, walang mga frame drops. Kahit na magdamagan pa kayo maglaro guys, wala kayong mahanap na problema dito sa Vivo V29. Smooth na smooth, napaka-playable, and mag-enjoy ka na talaga dito sa phone ito. And siguro naman, kung maglaro ka ng mga mas low pang intensity kumpara dito sa Mobile Legends, well, definitely wala ka na talaga
talagang poproblemahin pagdating dito kay Vivo V29. Malakas na siya, pero guys, magkaroon ng full review and full gaming test. Pero guys, para malaman nyo talaga yung full test ko dito, well, definitely abangan nyo yung aking full review. Now, the next one that I really like about this phone is yung kanyang charging. Yes guys, eto ay merong 4,500 mAh battery. Not so impressive. Pero, pagdating sa kanyang charging na 80 watts, naku po, ang bilis na talaga ng charging niya. Mala flagship na talaga, diba? Yes guys, meron siyang advertised na 0 to 50% in just 17 minutes. Pero guys, nung tinest ko siya, around 20 minutes plus. So, yun na nga, ang bilis na talaga ng charging nitong Vivo V29. So, kapag kayo katulad ko na palaging nagmamadali, well, definitely, this phone is for you. Now, the next thing na napakagusto ko talaga about this phone is yung kanyang new set of cameras. Yes, guys, unlike the predecessor na Sony IMX766, etong phone ito ay meron ng Samsung GN5, which is okay na talaga. Yes, pagdating sa kanyang specs, meron pa rin siyang 50MP main camera, 8MP ultra-wide camera, and 2MP depth. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 50MP selfie camera. Both have autofocus, and yung kanyang main camera po ay meron ng OIS, o di ka naman optical image stabilization, which is napaka-useful talaga kapag kayo ay gumagalaw-galaw, nagta-travel, o di ka naman pasmado lang talaga kayo and hindi mapakalayo yung mga kamay. Well, this phone is for you. And para mapatunayan sa inyo guys, kumuha ako ng mga picture using this phone, and as you can see, napakaganda talaga ng picture quality netong Vivo V29. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa mga smartphone na na-review ko this year guys. Like legit, mala flagship na talaga. Napaka high quality, napaka natural looking na aking skin tone. Kuhang-kuha niya talaga yung mga details. At pwede mo pa siyang gawing profile picture guys. Ganon siya kaganda, ganon siya ka high quality. Now, isisingit ko na lang din na aabot na ng 4K at 30fps yung kanyang main camera at saka selfie camera. That is why 4K quality pagdating sa selfie is just what I really need. Yes, kapag gumagala ako at naisipan ko mag-vlog, well, meron na siyang 4K selfie video quality. Ngayon, pag-usapan naman natin yung panghuli na pinaka nagustuhan ko talaga about this phone, which is yung kanyang Aura Light Portrait 2.0. Haba ng pangalan. Yes guys, napakaganda talaga ng feature na to, and I'm pretty sure na si Vivo lang yung merong ganito kasi hindi nila pwedeng kopyahin. Yeah boy. Merong patent. So si Vivo lang din talaga ang makakagamit ng kagandahan ng feature na to. Now, nasabi ko naman to sa Vivo V27. Pero guys, merong update. 2.0 nga, di ba? Pwede mo nang iba-ibahin yung temperature netong Aura Light. Dahil nga guys, yan po yung warm and eto naman yung cool, di ba? Napaka-cool. So, depende na yun sa inyo guys kung anong mas kailangan ninyo. Warm light ba o di ka naman cool light? Dahil nga as you can see, nag-picture-picture ako gamit ang Aura Light, and para talagang artistahin dito guys. Ganun kaganda yung camera netong Vivo V29. Like legit, para talaga siyang flagship. Yun lang talaga. Wala nang intro-intro. Para siyang flagship camera na nilagay sa isang mid-range phone na merong mid-range price. So, kung nagbabalak ka na bumili nitong Vivo V29, well, definitely abangan nyo yung aking full review guys. Dahil nga doon, mas in-depth pa yung pag-uusapan natin, and sasabihin ko sa inyo yung mga iba't ibang features na hindi ko nabanggit dito sa video na to. So, that's pretty much it. I am JP and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. See you again.